Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Art. 25 na at nagtatrabaho dito sa Cebu. Originally po ay Leyte talaga kami nakatira ng mga magulang ko. Simula bata hanggang mag-college ako. Pero dahil nga sa trabaho ay lumipat na ako dito sa Cebu. Noong kabataan ko po, may natuklasan ako sa amin na hanggang ngayon ay hinahanapan ko ng paliwanag. Grade 6 siguro ako nun nung mangyari yon. Doon kasi sa amin ay may abandonadong 2-story na bahay na simula pa noong isinilang ako ay wala na talagang tumira. May mga usap-usapan na haunted daw yung bahay na yon. Sa gabi raw ay may mga multo at engkanto na lumalagi doon. Hindi tungkol sa mga multo na yon ang kwento ko, Sir Neb. Yung abandonadong bahay kasi na yon ay tambayan namin ng mga kalaro ko kapag naiisipan naming magkwentuhan lang pagkatapos maglaro ng kickball. Yung rooftop kasi ng bahay ay slab na, kaya maganda siyang pwesto kapag lumilim na ang araw. Hindi lang namin sinasabi sa mga magulang namin na doon kami naglalagi kasi nga walang railings yung rooftop. Delikado lalo na kapag nahulog ang kung sino man doon. Isang beses na una akong tumambay doon. Nahiga ako sa sementadong slab ng bahay. May dala akong bola kasi mag-aaya sana ako ng laro. Kaso walang sumipot. Habang naghihintay, umupo ako sa gilid ng rooftop. Hinahagis-hagis ko yung bola nang biglang hindi ko yun nasalo. Kaya nahulog yung bola. Tumingin ako sa ibaba para tignan kung saan babagsak yung bola. Pero Sir Neb, pagtingin ko, wala na yun. Nagulat ako nung makita ko na nasa tabi ko na ulit yung bola. Hindi ko maintindihan yung nangyari. So sinubukan ko uli. Hinulog ko yung bola paibaba. Naglalakbay sa hangin yung bola. Tapos sa kalagitnaan, naglalaho. Pagtingin ko ulit sa tabi ko, naroon na naman yung bola. Manghang-mangha ako kasi para siyang magic o portal na nagte-teleport yung mga bagay-bagay na nahuhulog. Mga 2 beses ko pa yung sinubukan. Ganun pa rin ang nangyayari. Tapos pumunta ako sa bahay ng isa kong kaibigan na malapit lang. Kinuwento ko sa kanya yung nangyayari doon sa bola na hinuhulog ko. Ayaw niyang maniwala kasi imposible raw yun. Nakita niya ata na seryosong seryoso ako kaya sumunod din siya. Pagdating namin sa rooftop, sabi ko siya na ang maghulog ng bola. Ginawa nga niya. Nahulog lang yung bola, Sir Neb. Hindi bumalik sa rooftop. Kinuha ko yung bola tapos ako na ang gumawa. Nahulog pa rin yung bola sa lupa. Pinagtawanan ako nung kaibigan ko. Sabi niya nababaliw na raw ako at kung ano-ano ang nakikita ko. Umuwi ako noon na hindi maintindihan kung ano yung nangyari kasi hindi ako nagsisinungaling sa kaibigan ko. Totoo yung nangyari. At hanggang ngayon, 13 years na ang nakakalipas, naniniwala pa rin ako na hindi normal yung nasaksihan ko nung araw na yon. Ngayon ko lang po na-encounter yung term na glitch in the matrix. At siguro nga, ito na yung pinakamadaling paliwanag sa kung ano ang nangyari sa akin doon sa rooftop. Kwento ito ng katrabaho ko na manghang-mangha talaga ako. Napag-usapan kasi namin kailan lang yung napanood ng isa naming katrabaho sa TikTok. Yun bang butterfly effect? Yung may isang maliit na bagay ka lang na ginawa tapos nagbago na yung buhay mo. Ganoon lang kasimple yung pinag-uusapan namin nung time na yon. Ewan ko ba kung bakit biglang naging ganoon ang topic namin. Pero ito ang pinaka-weirdo na napag-usapan namin. Itago na lang natin sa pangalang Eva itong katrabaho ko na may kakaibang karanasan. Noon daw 4th year high school si Eva, meron siyang Winnie the Pooh na keychain. Gawa yon sa kahoy. So minsan daw, kadarating lang niya galing school, naisip niyang magpalit ng bag. Pinagtatanggal niya yung sangkaterba niyang keychain sa maruming bag, tapos sinabit niya roon sa bagong malinis na bag. Tandang-tanda raw niya na nilapag lang niya sa kama yung keychain na Winnie the Pooh. Pero noon ngang ikakabit na niya, ay wala na yung Winnie the Pooh na keychain.
Pinagpag na raw niya yung kama at halos itaob ang buong kwarto, pero hindi na niya nakita talaga kaya hinayaan na lang niya. Ang nasa isip daw niya noon, makikita rin naman niya yon kapag naglinis sila ng bahay. Nang tumanda na at nagkaasawa at anak na si Eva, yung napangasawa niya ay textmate niya na taga Isabela. So nagpakasal sila at nagkaroon ng baby girl. Noon daw mag-aaral na ng kindergarten yung baby. May nilabas na keychain yung asawa niya at nilagay sa bag ng anak nila. Walang iba, Sir Neb, kundi yung nawawala niyang keychain. Nahablot daw niya bigla yung keychain sa asawa niya. Sabay tanong kung saan nito nakita. Kasi ang tagal na nga noon na nawawala. Natawa raw yung asawa niya kasi sa kanya raw yon. Tinatago niya lang. Pinupush daw nila sa isa't isa na kanila talaga yon. Ayaw raw maniwala ng asawa niya kasi napulot daw nito yung keychain noong high school pa lang siya doon sa Isabela. Imposible naman daw na nakarating ng Isabela yung keychain mula sa Maynila. Baka raw katulad lang dahil hindi naman daw super unique yung keychain. Ang kaso, unique pala talaga yung keychain na yon dahil si Eva mismo ang gumawa. Galing daw sa wood scrap yung kahoy. Tapos dinikit lang niya yung sticker ni Pooh. Kaya raw glossy yung keychain ay dahil pininturahan niya ng clear na nail polish. Kapag daw tinanggal yung Pooh sticker, ay may initials ni Eva yung likod. So dahil nga nahihiwagaan na sila kung paano nagkaroon ng parehong keychain yung asawa niya, tinuklap nga nila yung nail polish at yung Pooh sticker. Napamura na lang daw yung asawa ni Eva nang makita na may initials nga niya yung kahoy sa likod ng Pooh sticker. Takantaka sila kung paanong nakarating ng Isabela yung keychain kasi wala ni isa sa close family ni Eva ang nakarating ng Isabela bago sila nagkakilala ng asawa niya, at ganoon din sa side ng asawa niya. Naisip nga raw niya na baka nasa gamit niya yung keychain all along at nakita lang ng asawa niya tapos pinagtripan siya. Inayos na lang uli ni Eva yung keychain at tinago sa jewelry box. Walang posibleng paraan para makarating yon ng Isabela at mapulot ng asawa niya noong time na high school din ito. Ang nakakatawa lang, Sir Neb, 1 linggo lang daw matapos yung pangyayaring yon, bigla na namang nawala yung keychain at hindi na nila nahanap ulit. Hindi ko alam kung matatawag na glitch in the matrix itong karanasan ko o naengkanto lang ako. Kung ano man po, Sir Neb, sana ay mapansin pa rin nyo ang story ko dahil wala talaga akong maisip na eksplanasyon sa hiwagang naranasan ko. Ako po pala si Hanson. Ito na ang pinakakakaibang karanasan na nangyari sa buhay ko. Umuupa kami ng mama at kapatid ko ng kwarto dati sa Caloocan. Maliit lang yung kinatitirikang lote ng paupahan, pero 5 palapag yung bahay para masulit ang space. Paupahan yung 3 palapag sa itaas at yung 2 floors naman sa baba ay sa may-ari. Sa ika-4 na palapag kami nakatira at minsan ay pinanonood namin ang mga pusang tambay ng mga mas mababang bubong. Sa tinagal-tagal naming pinanonood yung mga pusa sa bubong ay isang bagay ang napansin ko. Wala ni isang pure white na pusa ang tumatambay sa bubong. Sabi ng kapatid kong si Jimson, inaalagaan daw kasi ng mabuti ang mga puting pusa kaya hindi nakakalaboy. Oo nga naman, kako. Makaraan ng ilang araw ay natawa na lang ako dahil may 5 puting pusa doon sa may bubong. Sinabi ko yon kay Jimson, pero ang sagot lang niya sa akin ay matagal na raw tumatambay sa bubong ang mga yon. Para daw akong tanga na first time nakakita ng puting pusa. Sabi ko, totoo naman. Wala ka kung puting pusa ang tambay sa bubong dati. Ilang araw ang nagdaan at nakasanayan ko na yung mga puting pusa sa bubong. Ang napansin ko naman, walang itim na pusa na tumatambay roon. Sinabi ko yon kay Jimson at sabi naman niya, baka raw pinapatay kasi pinaniniwala ang malas. Eto na naman, Sir Neb. Makaraan ng ilang araw ay tambak na naman ang pusang itim sa mga bubungan. As usual, sinabi ko yon kay Jimson. Pero ang sabi niya,
ay ano raw ang nakakapagtaka ron. Dati pa naman daw tumatambay ang mga itim na pusa sa bubong. Sa puntong yon, Sir Neb, ay nahihiwagaan na ako sa nangyayari. 2 beses na kasing nangyari na naghanap ako ng specific na kulay ng pusa. Tapos ay bigla yung tumatambay sa bubong. Tapos parang malilimutan ni Jimson na wala naman dating ganoong pusa doon sa may bubong. Ilang araw pa ang nagdaan. Pusang tortoise shell naman ang wala sa bubong. Kaya yon ang hinanap ko. Hindi ko na sinabi kay Jimson dahil gusto kong malaman kung may lalabas na naman na ganun. Sir Neb, parang sasabog yung ulo ko nung after ilang araw ay ilang tortoise shell naman ang tumatambay sa bubong. Natakot na ako noon kaya hindi na ako nagbilang ng mga pusa. Ilang linggo akong umiwas sa pagsilip sa terrace dahil baka anong kulay na naman ang mapansin kong wala. Tapos after ilang araw ay magsilabasan na naman. Nung magkalakas na uli ako ng loob na tumingin sa mga bubong, ay nakita kong halo-halo na yung kulay ng mga pusa. Pero bihira pa rin ang pure white. Hinayaan ko na lang at hindi na ako nagkomento pa. Matagal ko ring hinintay ang pagkakataon na magkaroon ng kwentong maaaring i-share sa channel nyo, Sir Neb. Minsan nga ay gusto ko nang mambulabog ng mga kaluluwa para magkaroon ng true to life horror experience na maipapadala sa inyo. Kaya lang isa rin akong duwag at kalahati, kaya natatakot din akong mag-ghost hunting. Answered prayer ako nang mag-post ka tungkol sa glitch in the Matrix. Meron akong karanasan tungkol dyan na ma-share ko. Sana lang ay mabasa nyo. Noon ko pa dapat isesend itong story ko, kaso puro aswang, multo at engkanto naman ang pinipili nyong inarate. Kaya alam kong hindi mapapansin itong tungkol sa glitch. Pero eto na nga, sa wakas, it's my time to shine. Marami na akong napanood tungkol sa glitches in reality and Matrix sa TikTok. May nabasa rin ako sa Reddit, kaya alam kong pasok na pasok sa kategoryang ito ang karanasan ko. Lumipat kami ng misis ko sa isang maliit na apartment taong 2018 dahil nag-away sila ng mama ko. Sinwerte kami sa nakuha naming bahay dahil bukod sa maganda at mura ay malapit pa sa isang mall. Puro nga mga nagtatrabaho sa mall na yon yung mga kapitbahay namin. Wala pa kaming anak noon ni misis kaya nakakapagtrabaho pa kami pareho. Sabay kaming umaalis sa umaga para pumasok at sa gabi naman ay naghihintayan kami sa trabaho para sabay na rin kaming uuwi. Madalas ay sa labas na kami kumakain kaya bihirang-bihira kami magluto sa bahay. Hindi na rin kami gaanong nag-grocery ng pagkain dahil hindi rin naman namin naluluto maliban kung weekends kaya sayang lang. Isang beses na umuwi kami ay nadatnan namin na may nakapahid na kung ano sa lamesa. Nung usisain namin ay nakita naming icing pala yon ng chocolate cake. Takang-taka kami kung bakit nagkaroon doon ng icing, gayong wala naman kaming cake o kahit cupcake sa bahay at hindi rin kami nag-uuwi noon, buhat nang lumipat kami. Pinunasan ko na lang yung icing at hindi na namin yun gaano inisip dahil wala talaga kaming ideya kung paano nagkaroon noon sa mesa. Biruan nga namin ng misis ko ay baka may masamang loob na may dalang cake na doon pa kumain sa bahay namin dahil walang manakaw na importanteng gamit. Pero sa totoo lang, ay ilang araw din naming parating topic yon ni misis sa tuwing uuwi kami sa gabi. Baka kako may icing uli sa mesa. Ilang linggo ang dumaan at nakalimutan na namin ang tungkol sa chocolate icing. Pagdating namin sa bahay kinagabihan ay may nagkakasayahan sa katabi naming unit. Birthday daw pala ng kapitbahay namin at inanyayahan kaming kumain muna. Ang kaso ay nakakain na kami kaya tumanggi na kami. Ang ginawa noong celebrant ay nag-slice na lang ng chocolate cake niya at binigay sa amin. Nakakahiya namang tanggihan yon. Isa pa ay mukhang masarap din. Tinago muna namin sa ref yung cake pero kinain din namin kinagabihan noong maalala ni misis. Nagkukwentuhan lang kami sa mesa habang kumakain. Nang maubos yung cake ay natulog na rin kami. Hindi na namin nilinis ang pinagkainan namin. Nakalimutan na naming linisin yon noong umaga
Kaya hanggang gabi pagka-uwi namin ay nandun pa rin yung pinggan kung saan namin kinain yung cake. Dinampot ko agad yung pinggan para ilagay sa lababo. Tapos magbibihis na sana ako nang mapansin kong may icing sa mesa. Sir Neb, kung ano yung itsura ng icing na una naming nakita ay ganoong-ganoon ang itsura at pagkakapahid ng icing na galing sa cake ng nagdaang araw. Hindi ko maisip na coincidence lang yon dahil ng mga panahon na yon ay aware na ako sa glitch in the matrix. Nakakamanghang isipin na talagang magkakaroon ng icing sa mesa namin. Pero dahil sa punit sa simulation ay napaaga ang dating noon. Kaya kami litong-lito kung saan yun nanggaling. Nangyari po ito noong 2018 nung minsang dumalaw ang 3 kong pamangkin sa aking kondo. Itago na lang natin ang mga pangalan nila, Sir Neb, na J, K at C. Nangungulit yung mga pamangkin ko na dalawin ako. Summer naman daw at wala silang pasok. Gusto lang daw nila na mag-swimming sa pool at hindi naman daw sila magpapagabi. Tsaka nagpaalam naman daw sila sa mga kapatid ko at permiso ko na lang ang hinihintay bago sila dumayo. Pumayag ako sa kondisyong tutulungan nila akong maglinis ng kondo. Game na game ang mga bata. Basta pameryendahin ko daw sila at siguraduhing makakalangoy sa pool. Sinabi kong agahan ang pagpunta. Sinabi ni Jay na 12:00 pa lang daw ng tanghali ay nasa kondo na sila. Pagsapit ng 12:00 ng tanghali ay nakarinig ako ng mga katok sa pinto. Nagmamadali akong bumangon. Bago buksan ang pinto ay sumilip muna ako sa peephole. Wala akong nakitang tao, pero yung katok naman ay tuloy-tuloy lang, kaya medyo natakot na ako. Chinat ko agad si Jay. Sinabi kong binuksan ko na ang pinto. Pumasok na lang sila kako at wag na akong takutin. Hindi nag-reply si Jay. Nagpatuloy ang mga pagkatok sa pinto. Kahit kinakabahan na baka may biglang bumulaga sa peephole, muli kong sinilip ang labas. Nakakarinig na ako ng boses na may mga nag-uusap. Boses ng mga pamangkin ko. Sinasabing baka tulog raw si Tito kaya walang nagbubukas ng pinto. Sabi pa nung mga nag-uusap na bata sa labas, tawagan na raw ako ni Jay dahil swimming na daw sila. Sa mga pangyayaring yon, Sir Neb, ay nakatingin lang ako sa peephole. Inaabangan ko kung makikita ko man lang ba kahit gahibla lang ng kanilang buhok dahil naisip kong pinaprank nga lang ako ng mga bata. Nagsalita pa ako dahil patuloy pa rin sila sa pagkatok. Sinabi kong pumasok na sila. Hindi ko kako nilock yung pinto, tsaka tigilan na kako nila yung pampaprank sa akin dahil hindi na ako natutuwa. Pagkasabi ko nun, biglang narinig kong sinabi ni C na andyan pala sa loob si Tito. Pasok na raw tayo, sabi. Nung binubuksan nila yung pinto ay hindi nila magawa kaya sumilip na naman ako sa peephole. Pagsilip ko, Sir Neb, ay nangilabot ako sa nakita ko. Wala kasing mga muka yung 3 kong pamangkin. Blanko, parang manika na hindi pa napipintahan ng mga bibig, ilong, kilay at mata. Sa sobrang takot at pagkabigla ko ay hindi ko na muna binuksan yung pinto. Pero naririnig kong nagyayaya si Jay na umalis na muna sila at tumambay sa convenience store sa baba. Natakot akong ma-disappoint yung mga pamangkin ko kaya nilakasan ko yung loob ko at binuksan na ang pinto. Nakahinga ako ng maluwag nang makita ko yung mga nakangiti nilang muka. Nagmano yung 3 sa akin pagkatapos ay pumasok na sa loob ng kondo. Bago ko isara yung pinto ay muli akong sumilip sa peephole. Wala nang nangyayaring kakaiba. Tinanong naman ni Jay kung bakit ang tagal ko raw buksan yung pinto. Nagsinungaling ako at sinabing kagigising ko lang. Pero hindi ko na nagawang magpalusot nung sabihin nilang 3 na bakit daw nila narinig yung boses ko kung kagigising ko lang. At bakit daw may na-receive na text si Jay na nagsasabing pumasok na raw sila noong unang beses silang kumatok kanina.
Nung ikwento ko sa mga pamangkin ko yung nangyari, ay kinilabutan silang tatlo. Paano daw kaya nangyari yon? Ako man ay hindi ko alam ang sagot, kaya hindi ko na naipaliwanag sa kanila. Good evening, Sir Nebkero. Luisa nga po pala. Nangyari ito bago kumalat ang COVID. Dito po ito sa Lebanon. Namamasukan ako bilang kasambahay at ng mga panahon na yon ay 5 taon na akong naninilbihan sa mga amo ko. Nung time na yon ay nag-expand sila ng bahay, kaya kumuha sila ng isa pang kasambahay. Pilipina rin ang kinuha nila dahil malinis daw sa bahay at magaling mag-English. Mas bata sa akin ang kinuha nila, madam. Tawagin nyo na lang ang kasama ko na si Mona. Parang anak ko itong si Mona at mama na nga ang tawag niya sa akin. Natatakot daw siya sa mga amo namin, kaya parati siyang nakadikit sa akin. Mababait naman ang mga amo namin. Maswerte kami na sa kagaya nila kami napunta. Hindi sila mahigpit at kapag day off ay day off talaga namin. Tiwala rin sila na hayaan kaming maggrocery. Si Mona, tinuturuan ko siyang magbiyahe rito noon para makakapag-grocery siya at makakagala rin. Mabilis namang natuto sa direksyon at pakikipag-usap si Mona. Kaya sa ikalawa o ika-4 niya yatang day off ay naggala na siya na mag-isa. Sabi ko lang sa kanya ay mag-video call kami kapag masama ang kutob niya sa taxi driver o kung may kailangan man siya. Kampante naman ako dahil mabilis naman siyang matuto. Mga bandang 1:00 ng hapon yon. Tumunog ang cellphone ko. Nagvi-video call si Mona. Naliligaw raw siya. Natawa ko kasi mangiyak-ngiyak na siya nun. Sabi ko lang ipakita niya sa akin yung lugar at baka pamilyar ako. Tinanong ko siya kung saan siya galing bago siya maligaw. Sabi ni Mona ay nagmalling lang siya tapos ay lumabas at naglakad-lakad na hanggang sa makarating sa McDo. Kumain daw uli siya roon bago nagpalakad-lakad na naman hanggang sa makarating sa malapit na OD Bank. Pinayuhan ko siya na maghanap ng taxi at sabihin na lang ang address namin. Pero lalo siyang umiyak. 1 oras mahigit na raw siya sa tapat ng OD Bank pero walang dumaraang kahit na anong sasakyan at yung mga tao ay nakahinto lang. Doon ko lang napansin yung paligid niya. Wala ngang dumaraang sasakyan. Nakaparada lang sa tapat ng mga establishments yung mga kotse. Wala ring ibang pamilyar na establishments doon maliban sa bangko na nakasarado naman. At yung mga tao, mga nakatayo lang. Ayaw raw niyang lapitan kasi mukha raw mga manikin at natatakot siya. Natakot na rin ako noon, Sir Neb. Kako ay susunduin ko siya basta wag niyang papatayin ang tawag. Magkausap pa rin kami hanggang sa pagdating ko doon sa bangko. Nakita ko agad si Mona na nakatayo sa gilid ng bangko at nakaharap sa cellphone niya. Sabi ko sa kanya sa video call ay nasa kaliwa niya ako. Lumingon si Mona sa video pero yung Mona na lalapitan ko na ay hindi man lang gumalaw. Kinabahan ako at ayoko sanang lumapit sa kanya. Nakatitig lang ako hanggang sa para siyang nasusian na manika. Bigla siyang lumingon sa akin tapos umiyak. Noon lang ako lumapit at yumakap sa kanya. Sir Neb, sinabi ko sa kanya kung ano ang nakita ko na itsura niya. Pero wala siyang naaalala. Naglalakad lang daw talaga siya doon hanggang sa napansin niya na nakahinto ang mga tao at walang dumaraang sasakyan. Kaya niya ako tinawagan. Nagpahinga si Mona pag uwi namin. Tapos noong naghahapunan na yung mga amo namin ay kinamusta ang day off niya. Nagkwento agad si Mona kasi komportable naman siya kila ma'am. Tahimik lang ako kasi baka mapagalitan si Mona at madamay pa ako. Pero hindi siya nakagalitan. Tinawanan lang siya ng mga amo namin kasi siguro hindi rin nila maintindihan yung mga pinagkukwento niya. Sobrang nakakapagtaka talaga yung araw na yon, Sir Neb. At ayoko nang maulit yon.